May mga sandali sa buhay ng isang lalaki na bigla na lang siyang tila hindi na pinapansin ng babaeng dati ay masaya niyang kausap. Hindi na siya nagre-reply, hindi na siya naglalambing, parang may dingding na bigla na lang itinayo sa pagitan ninyo. Nakakabigla, nakakasakit, at minsan nakakababa ng kumpiyansa. Pero sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pagkalito, ano nga ba ang dapat mong gawin? Ang karaniwang lalaki, agad magpapadala sa emosyon. Tatawag, magmemensahe, magtatanong ng, may nagawa ba akong mali? O bakit ka biglang nawala? Pero ang lalaking may disiplina, prinsipyo, at paninindigan ay hindi agad gumagawa ng hakbang batay sa bugso ng damdamin. Sa halip, siya ay kalmado, tahimik, may kontrol sa sarili. Ito ang binabasang stoicism, ang sinaw ng pilosopiya ng katatagan, lohikal na pag-iisip at paninindigan. Hindi mo kontrolado ang emosyon ng iba. Isa sa pinakaimportanteng aral ng stoicism, may mga bagay tayong kontrolado at may mga bagay tayong hindi kontrolado. Ang emosyon, desisyon at aksyon ng babae ay hindi mo hawak. Maaari mong ibigay ang oras mo, respeto at sinseridad, pero hindi mo kayang kontrolin kung paano siya magre-react, kung gusto ka ba niya o kung pipiliin ka pa ba niya. Kaya kung siya'y umiwas, hindi nagparamdam o tila wala ng gana, alalahanin mo, hindi mo kasalanan ang lahat ng bagay. Minsan may pinagdadaanan siya, minsan nawawala ang interes. At minsan totoo, baka hindi lang ikaw ang gusto niya. Masakit? Oo, pero mas masakit kung ipagpipilitan mo pa ang sarili mo sa sitwasyong hindi ka na tinatanggap. 2. Huwag maghabol, lalo na kapag alam mong hindi ka na nirerespeto. May kasabihan, ang isang bagay na laging available ay nawawalan ng halaga. Kung palagi kang nandoon, laging handang tumugon, laging nag-aabot ng effort kahit hindi, na binabalik unti-unting bumababa ang tingin sa'yo. Ang tunay na lalaki, kapag hindi na siya pinapansin, hindi nagpapanik. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya nangungulit. Sa halip, lumalayo siya ng may dignidad, hindi para gumanti. Hindi para ipamukha na hindi niya kailangan ng babae, kundi dahil nire-respeto niya ang sarili niya. Ang lalaking may respeto sa sarili ay hindi nagpapakapagod habulin ng atensyon ng isang taong piniling umalis. 3. Gamitin ang katahimikan bilang sandata. Hindi lahat ng sagot ay kailangang sinasabi. Minsan ang katahimikan ay sapat na mensahe. Kapag tumahimik ka, ipinapakita mong hindi ka takot mawalan, hindi ka desperado. At higit sa lahat, hindi ka dependent sa atensyon ng iba para maramdaman mong mahalaga ka. Katahimikan ang isa sa pinakamalakas na anyo ng disiplina. Hindi lahat kayang manahimik habang nasasaktan. Pero ang taong marunong manahimik habang nasasaktan ay isang taong may kontrol sa kanyang sarili. 4. Mag-focus sa sarili mong paglago. Kapag nawala ang atensyon ng babae, huwag mong ibuhos ang buong araw mo sa pag-iisip kung anong mali ang nagawa mo. Sa halip, ibuhos mo ang oras sa sarili mo. Kumain ng mas tama. Mag-ehersisyo. Basahin ang mga librong nakatambak na. Magplano para sa kinabukasan. Hindi mo kailangang magpabago para lang mapasakan niya siya ulit. Pero maaari mong baguhin ang sarili mo para maging mas mabuting tao. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Fep, hindi ka nabawasan dahil lang iniwasan ka. Ang isang babae ay maaaring iwan ka, hindi ka replyan, at balewalain ka. Pero hindi nito nababawasan ang halaga mo bilang isang lalaki. Hindi ibig sabihin ng rejection ay wala ka ng kwenta. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng taong gusto siya, kundi sa kung paano siya naninindigan kahit siya na lang mag-isa. Kapag ang tao ay kaya pa ring tumayo sa gitna ng pagtanggi, sa gitna ng katahimikan, iyon ang tunay na lakas. Sex. Tigilan ang paghihintay. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-aabang kung kailan siya babalik. Ang oras mo ay mahalaga. Ang buhay mo ay may direksyon. At hindi ito dapat ikulong sa posibilidad ng isang baka sakaling bumalik siya. Ang lalaking hindi naghihintay ay hindi ibig sabihing walang puso. Ibig sabihin lang, pinipili niyang magpatuloy kaysa maipit sa isang bagay na hindi sigurado. Kung babalik siya, magandang pag-usapan. Pero kung hindi, mas lalong magandang magpatuloy. Shit! Huwag magalit, huwag mangumbinsi. Maraming lalaki ang biglang nagagalit kapag hindi na pinapansin. O kaya naman ay sinasabi ang mga katagang, sayang ka. Wala namang problema sa akin eh. Ako na nga tong nag-effort. Sa ganitong klaseng reaksyon, lalong nawawala ang respeto sa'yo. Hindi ka magiging mukhang matatag, magmumukha kang bitter. Tanggapin mo ang desisyon ng babae. Hindi mo kailangan kumbinsihin siya. Hindi mo kailangan ipaglaban ang sarili mo sa taong piniling.
Huwag ka nang isama sa mundo niya. Ang isang taong tunay na interesado hindi kailangang ipaglaban. Lalapit yan ng kusa. 8. Iwasan ang what if. Ang utak ng lalaking na-reject o na-ghost ay puno ng what if. What if hindi ko sinabi yon? What if mas naging sweet pa ako? What if? Ako talaga siya pero hindi lang ngayon. Ito ang tinatawag ng mga stoic na wasted thought. Hindi mo mababago ang nakaraan. Hindi mo makokontrol ang desisyon ng iba. Ang tanging may kapangyarihan ka ay ang kasalukuyang kilos mo. Ang lalaking stoic ay hindi nabubuhay sa sana. Nabubuhay siya sa ngayon. 9. Piliin mong magpatuloy. Kapag iniwan ka, hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang. Pero hindi mo rin kailangang ipamukha sa lahat ang sakit na nararamdaman mo. Ipahinga mo ang puso mo. Maging tahimik, pero huwag mong hayaang matulog ang mga pangarap mo dahil lang sa hindi ka pinili ng isang babae. Yung sa mga stoic ay hindi takot sa sakit. Pero hindi rin sila nagpapatalo rito. 10. Ang tunay na lakas ay kalma. Sa huli, ang tunay na lalaki ay hindi yung pinakamalaki ang katawan, hindi yung pinakamagaling sa pick-up lines, at hindi yung may pinakamaraming babae. Ang tunay na lalaki ay yung kaya ang sarili, kahit iniwan, kahit binaliwala, kahit sinaktan. Yung kaya niyang ngumiti, hindi dahil okay na siya, kundi dahil pinipili niyang hindi sumuko sa sarili niya. Kung iniwasan ka man, hindi ito katapusan ng mundo. Maaaring masakit ngayon. Maaaring gabi-gabi mo pa rin siyang naiisip. Pero darating ang araw, gigising ka at mapapaisip. Salamat na lang at hindi niya ako pinili. Dahil kung hindi niya ako iniwan, hindi ko makikilala ang tunay kong sarili. Sa katahimikan, sa sakit, sa pagtanggap, doon ka lalaking tunay. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, i-like mo na at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapang aral tungkol sa pagiging lalaki na may prinsipyo, may disiplina at may respeto sa sarili. At tandaan, hindi mo kailangang habulin ang taong ayaw sa'yo. Ang tunay na mahalaga ay yung hindi mo kailanman iniwan ang sarili mo